Kasi lagi ko pong nakakalimutan yung mga nagpapa-shoutout. Ay nako, wala na, di na nadagdagan. Napakabagal daw po nitong motorsiklong ito. Ayan guys, may buwelo. Samantalahin natin to. Porket mas mataas na yung motor mo or mas magandang klase na yung motor mo dun sa iba, okay lang na manlait ka, no? Manlait ka, no? Pag ang motor nyo guys tumatakbo ng 80 kph, okay na yan. Saka alam nyo guys, may mga kanya-kanyang reason naman ng mga tao na kung bakit bumibili sila ng mga, halimbawa yung mga murang motor. Yo guys, what is up? It's me again, JB Moto. Here we go again for another vlog. So welcome back to my YouTube channel. At sa mga bago dyan ay please pa-subscribe naman ang ating channel. Tayo po ay gumagawa ng mga video about dito sa legendary motor na Suzuki Smash. Ayan, sinasama-sama natin siya sa ating mga rides. Saka nagre-review tayo, no, ng mga experience natin sa kanya. Ayan, nag-upload tayo niyan dito sa channel ko. Kaya kung trip mo yung mga ganitong video ay mag-subscribe ka na, kasi ikaw po ay nasa tamang channel. Saglit, may nakalimutan na naman ako. Kalimutan na naman natin mag-gloves. Inuugali ko talaga guys mag-gloves. Kahit na mga simpleng ride lang yung aking gagawin. Yan, nagla-gloves talaga ako. Sinasanay ko yung sarili ko na laging may suot niyan. Kasi for protection purpose nga. Kasi sa ating mga rider guys, kung ano yung makasanayan mo, yun yung lagi mo nang ginagawa yun yung masasanay ka. Kaya ako, pilit ko talagang sinasanay yung sarili ko ng mga ng magsuot ng mga protection, like itong helmet, like itong gloves, kahit ba sabihin natin na malapit lang yung pupuntahan natin. Tayo kasing mga Pilipino, ganun nasasanay tayo na pag malapit lang yung pupuntahan, hindi na mag-helmet, ganun ba. So habang pupunta nga pala tayo guys dun sa ating pupuntahan, habang tayo ay nasa daan guys, pag-uusapan natin kung mabagal nga ba itong Suzuki Smash. Kasi napakaraming nagsasabi sa akin guys, binabash yung ating legendary Suzuki Smash na napakabagal daw po. So yan yung pag-uusapan natin habang nasa daan tayo. At bago ang lahat guys, gusto ko lang mag-shoutout kasi lagi ko pong nakakalimutan yung mga nagpapa-shoutout. Ay nako, nung last video ko pa sana to gagawa ng shoutout, lagi kong nakakalimutan. Dalawa lang naman guys yung nagpapa-shoutout. Yung isa si Mr. Christopher Ibias. Yan, natatandaan ko to, si Sir Christopher Ibias. Matagal na natin siyang subscribe. First day pa lang ng pagbablog natin, ayan, dyan na yan si Sir. Nakikita ko na siyang nagpapa-shoutout. Kaya mabuhay ka Sir, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyong suporta, Siguro to si Sir, fan rin ng Suzuki Smash. Meron pa palang isang nagpapa-shoutout. Bali dalawa sila Nakalimutan ko yung pangalan ng isa. Saglit, tignan natin. Pambira. At yung pangalawang nagpapa-shoutout guys ay si Sir Edo Monggi 08. Sabi niya, shoutout idol, soon magkakaroon din ako ng pinapangarap ko na Smash. Iyon. So fan din si Sir ng Suzuki Smash, si Sir Edo. So Sir Edo, mabuhay ka. Kung nasan ka man guys, sana ay nasa mabuti ka. At maraming salamat sa iyong pagpapa-shoutout. Na-appreciate po natin yan, yung mga ganyang kaliliit na bagay. Malaking bagay po yan para sa akin. Kaya taos puso ko pong pinagpapasalamat yan. So sa mga gusto ay mag-comment lang kayo guys dito sa video natin na to. At nang kayo po ay ating ma-shoutout. So yan si Sir Edo po ay isa ring fan ng Suzuki Smash kasi nga pinapangarap daw niya yung Suzuki Smash, then one day daw makukuha niya rin
Yes po sir, sure yan. 100% magtiwala ka lang sa sarili mo at kay God. Ay kahit na ano pong gustuhin ninyo sa buhay or ano man pangarapin ninyo sa buhay ay makukuha nyo yan. Basta't samahan lang ng tiwala sa sarili, pagsisikap at tiwala sa Diyos ay makukuha natin yan. So umpisa na natin yung ating kwentuhan about dito sa ating topic na ang Suzuki Smash nga daw ay napakabagal daw pong motor. Dati kasi guys, akala ko nung binili ko tong Suzuki Smash, itong aking legendaring motor ay kasi nga 'di ba Suzuki na siya ang Suzuki po ay isa na sa pinagkakatiwalaan ng Pinoy pagdating sa mga motorsiklo sa mga brand ng motorsiklo. Ay hindi ko guys akalain na mababash pa ako. Kala ko dahil Suzuki na yung binili ko bash free na ako. Lalo ako nag-vlog ako so yung mga basher pring mag-comment ng kung ano mang gustuhin nila sa ating comment section, mabuti man o masama so malaya silang nakakapag-comment diyan. And even sa sa personal, yung mga ibang kakilala ko, yung ibang mga tao nakakatanggap tayo ng mga hindi naman ganun kaganda na komento about dito sa Suzuki Smash. Kala ko bash free na ako noon dahil nagsusuki nga ako di ba branded. Pero hindi pala, mababash at mababash ka rin pala. Dati po kasi guys tayo po ay gumagamit ng Rusi na motor yun po yung unang motor natin, yung Rusi DL150. Kung nakasubaybay kayo dito sa aking channel ay malamang napanood nyo na yung vlog ko about dun sa Rusi DL150 na yon. At yun nga yung aking first bike, yung Rusi na yon At naka-experience ako doon ng sobrang daming bashers guys. Partida pa yun, hindi pa po ako nag-vlog ng mga time na nabili ko yun So bali sa mga sa mga tao lang na nakapaligid, yung mga nakasalumuha ko lang na tao sila yung nagbabash. Di man nila direktang sinasabi na uy ang pangit ng motor mo, pero yung mga pahaging ba na ba't daw nag-Rusi pa ako, sana branded na lang yung binili ko, mga ganon talagang napakarami ko pong naranasang mga ganong klaseng pambabash dun sa motorsiklo na yon. Kaya ngayon nga na nakabili na ako ng aking pangalawang motorsiklo ay sinubukan ko ngang mag-branded sinubukan kong mag-Suzuki. At ang buong akala ko guys ay hindi na ako mababash sa lagay na yon. Pero meron pa rin pala. Hindi ka pa rin makakaiwas sa pambabash. So ayan nga nababash ako minsan sa pamamagitan nitong aking YouTube channel So napapanood nila yung ating vlog at nagko-comment sila sa comment section. Yung iba sabi nung iba yun nga napakabagal daw po nitong motorsiklong ito. Yes guys, sa kasi sa YouTube kasi sa comment section medyo harsh talaga yung matatanggap mong comment o mahina-hina talaga yung pasensya mo talagang mapapatulan mo direkta yung pagsasabi nila, kagaya ng sabi nung isa na mabagal daw ang Suzuki Smash. So sa akin naman okay lang kung sila nababagalan sa Suzuki Smash, okay lang kung yun yung pananaw nila. Kasi yung iba ini-stock ko talaga yung profile inaalam ko kung ito bang nagbabash sa akin, kung may motorsiklo ba ito, wala. At nakikita ko yung iba may motor talaga sila at magaganda pa yung motorsiklo nila, magagandang model pa, mga branded. Tapos yung iba naka-set up sa mas matataas na cc mga 150cc pataas. So sabi ko sa sarili ko na ganun pala yun, na porket mas mataas na yung motor mo or mas magandang klase na yung motor mo doon sa iba okay lang na manlait ka manlait ka nung iba na
may mas mababang quality motor kaysa dun sa motor mo. So yun po yung nakakalungkot sa atin ngayon, ano, sa kultura natin ngayon. Basehan pala na porket meron kang mas magandang motor dun sa iyong kapwa, malayang malaya at pwedeng pwede mo na palang laitin yung kapwa mo na medyo may mas mahinahinang gamit kaysa sa'yo, ano. Ako naman guys, hiling ko na sana naman mawala yung ganong kultura sa atin, ano, sa ating mga Pilipino, kasi hindi po maganda, no. Kasi kawawa naman yung lalaitin mo na porkit ganito lang yung gamit niya at mas maganda yung iyo, pwedeng pwede mo na silang paglalaitin ng ganun, ano, at hindi mo na sila i-respeto. Well, hoping naman tayo na one day magbabago pa sila, no. Sana ano na lang, pantay-pantay na lang yung tingin natin sa ating mga sarili at sa kapwa natin, ano. Kasi isang ano lang naman tayo, isang community lang naman tayo, pare-pareho tayong mga riders. Magrespetuhan na lang sana, no, ang bawat isa. Kaya anumang motor yan, kay China bike pa yan, kay mas maliit pang sisi yan, kay mabagal pa yan, kay pangit pa yan, magrespetuhan na lang po. Magpasalamat kayo kung meron kayong motor na mas maganda dun sa iba. Pasalamat kayo kasi biniyayaan kayo ng magandang motor, ano. Saka alam nyo guys, may mga kanya-kanyang reason naman ng mga tao, ano, kung bakit bumibili sila ng mga, halimbawa yung mga murang motor o yung mas mga budget na motor, yung mga affordable, like kagaya nung mga ano nga, mga China bike, ano, or yung mga branded na medyo abot kaya na maliliit lang na motor, kagaya nitong Suzuki Smash nga. May mga reason yan guys. Maybe may mga priority sila na mga bagay kaysa dun sa motor nila, ano. Kaya yun yung binili nila. Yung iba naman na nang lalait, hindi naman alam yun. Basta na lang makapanlait. Mabalik tayo dun sa topic, ano. Para sa akin naman, hindi naman ganun kabagal itong Smash. May ibubog rin naman ito kahit pa paano. Actually, siya nga underdog nga siya dito sa Pilipinas. Isa to sa pinakamaliit na motor, 110cc. Ang alam kong motor na mas maliit pa dito yung ano yung Bajaj City 100. Ewan ko kung meron pa nun, ha. Ayan, tinan nyo, bibirit natin ng bahagya. Okay naman oh, nakaka-80 pa nga oh. Ayan ba yung mabagal? Pag ang motor nyo guys tumatakbo ng 80 kph, okay na yan. Hindi may masasabing mabagal kasi ang 80, come on, mabilis yan. Pero syempre pag kinumpara mo naman talaga dun sa mga kaskasero, yung sa mga racer talaga, talagang may mabagal yan, ano. Pero kung isa ka lang naman na typical na Pilipino na hindi naman kumakamote, mabilis na po ang 80. Wala lang kasing long stretch guys dito sa may banda dito malapit sa daet. Hindi ko mapakita sa inyo yung full potential niya. Papakitaan ko sana kayo guys kung gaano ka tulin to ginaganon-ganon lang ng iba, nilalait-lait lang, mabagal daw. Wala, gusto ko sana pakitaan kayo walang straight na daan ito, kaya naman. Ayan, wala nga lang buwelo pero para mabigyan lang kayo ng konting reference, ayan. Kulang-kulang 100 naman yung nakuha natin doon, walang buwelo. Mamaya guys maghahanap ako ng long stretch, at ipapakita ko sa inyo kung gaano kabagal itong Suzuki Smash. What is up guys, papakita ko pa sa inyo ang top speed nitong Suzuki Smash. Diyan ko napiling mag-try dito sa may Bagasbas Road. Meron kasing mahabang dyan kalsada na straight.
Doon tayo magta-try. Dito lang tayo napadaan sa palengke. Medyo traffic nga lang. Hindi ko lang alam kung makakakuha tayo ng magandang top speed So patutunayan lang natin doon sa mga nagsasabi na na mabagal daw yung Smash. Patutunayan natin na mabagal nga. Grabe ang traffic dito. Hindi ko lang alam guys kung maraming sasakyan dito ngayon kasi linggo pero sana konti. Maka 100 lang ako dito, okay na. Siguro naman pag naka 100 na to hindi nila masasabing mabagal ang Suzuki Smash. Para sa guys, sa motor na maliit ang engine displacement okay na talaga yung 100. Hindi na masama yun. Ako po guys, parang marami ring dito. Marami ring mga sasakyan Belo kaya tayo niyan. Saka parang ang igsi ng ng stretch. Mukhang may hirapan tayo na itong kumuha ng top speed. Oo nga, ang daming sasakyan. Ito na guys. Susubukan na natin kung ano yung makukuha natin. Kaso nga lang, maraming sasakyan. Ayan na 90. Wala. Tapos 90 lang guys. Kapos kasi yung kalsada. Wala, hindi yata tayo makakapag top speed ngayon. Pero nakita ko kanina, pumapalo na sana ng 90. Wala guys, hindi siguro tayo makakapag ngayon. Hindi natin masusubukan siya ngayon. So siguro dito sa daan sundot-sundutin na lang natin kung makakakuha pa tayo. Pauwi na po tayo guys. Ayan guys, may buwelo. Samantalahin natin to. Wala, hindi pumalo ng 100. Ayun, 100. 100 naman. Wala na, di na naragdagan. Ayun, 101. 101 yata yun or 102. Sa wakas, nakakuha rin. So yan guys, pumalo dyan sa guhit na yan. Ewan ko kung 105 yan or what. Kalahati kasi nung 110 So yun. Nakapag top speed din. Kung kailang pauwi na, saka tayo nakakuha ng ng top speed. Kanina nung pumunta tayo dun sa Buelo, hindi tayo nakapag top speed. Dito lang pala. So yan guys, kulang-kulang 105 naman na nakuha ng ating Suzuki Smash Okay na rin yun sa 110cc displacement. Hindi na masama. So yan guys, hanggang dito na lang muna siguro ang ating vlog. So sa mga bago, please subscribe. Tulungan nyo akong makamit ang 1K subscribers. Abangan nyo ako guys sa aking susunod na video. Bye bye. Peace.